Maraming magalit nito, yung lalo-lalo na sa mga ka-chargemen namin o sino man. Pero sa tingin ko parang hindi talaga maganda. Nagturo tayo ng magandang asal, nagturo tayo na hindi magnakaw, nagturo tayo ng magagandang gawain. Pero mismo leader, hindi magawa. Nakatikim ng kaliwat kanang batikos itong si Senator Joel Villanueva pagkatapos po niyang sumanib sa Team Crocodile. Ayan o. Grabe, no? Nakatikim ng backlash itong si Joel Villanueva sa social media. Ang masaklap nito, kasama, damay po ang kanilang siktang Jesus is Lord na ngayon ay papalitan na po natin ng pangalang BBM is Lord. O paano na ho ito? Mga miyembro po mismo ang nag-react sa ginawang desisyon ni Joel Villanueva na pag-anib doon sa Malitagang na merong mga miyembro ay lalayasan na po ang naturang sikta ng mga bulaang propita aray ko diha. Yan na nga ho yung sinabi natin eh. Kung si Escudero Cheese ay nakatikim ng matinding backlash, pero ito si Joel Villanueva talagang mas matindi ang kanyang sasapitin. Ang tawag dyan, Mirisi. Walang paninindigan, hawak ng Biblia, nagpapakilalang pastor pa. Galit ako kay Dracula. Cayetano, inihalal na bagong minority leader. O ito, dati naman po talagang minority leader si Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo po, no, itong grupo ni Chis Escudero at ni Villanueva, kung matatandaan po natin, sila po ay trinidor ni Soto, ni Ping Lacson, no? Inaagaw sa kanila yung liderato at pinalitan sila ni Tuta Soto. Ang kumanlong sa kay Joel Villanueva, Chis Escudero, ay itong grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero ngayon ay trinidor lang po nila. Mga Judas Estas Barabas! At lumapit pa kanina, no, itong si Joel Villanueva sa special session, paakbay-akbay pa kay Senator Marcolita. Buti hindi ka na-uppercut. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito na po, umpisahan po muna natin yung mga dugtong lang po sa mga nangyayari po ngayong kaganapan dyan sa Senado. Kanina nga po ay naglabas na po ng desisyon ang Torisi kasama si Joel Villanueva. At pinalitan na po si Senator Alan Peter Cayetano at nagiging Senate President na po yung in-check na si Win Gatchalian. Pero bago riyan, marami pong mga banat pa, no, ng grupo ni Gatchalian, kagaya itong si Rapi Tulfo. Na napahiya rin po si Rapi Tulfo mismo dyan sa session hall kanina, no. Kasi nung pinalitan po nila si Senator Alan Peter Cayetano, nagmayabang siya sa mga media na hindi daw matatanggap ng Cayetano Block ang desisyon. Diyan sila nagkamali. Hindi kagaya sa kanila na hindi nila natanggap na napalitan si Tuta Soto. Diba, Tolpok? Pakinggan po muna natin bago natin basahin yung mga backlash laban sa kanila. Ito, Tolpok. Leadership. I'm very happy. It's time for healing and move on na tayo. Set aside all the differences and work again for the sake of the Philippine people. Do you think this set aside yung differences, considering na wala pa yung mga minority senator today? Well, I don't know why they're not here. I cannot speak for themselves. Pero siguro baka hindi pa nila matanggap. Although si Senator Alan Peter Cayetano or Alan Cayetano, tanggap naman niya. Alam mo dun sa iba. But anyway, we're extending our hands of
reconciliation. Sana huwag nilang damdamin yung mga nasabi, nagawa namin, and I apologize to the Filipino people doon sa mga nangyaring bickering in the past few days na witness natin lahat. Sana kalimutan natin yon at magtrabaho na tayo. Do you think magiging normal? Hindi! Anong kalimutan? Anak kayo ng kagwang. Alam mo, Rapitol Pop, yung sinasabi nyo, baka hindi pa ho nila matanggap. Diyan kayo nagkamali kasi umaga kasi yan, hindi pa dumating. Siyempre, hinayaan pa ng minority na mag-elect kayo ng Senate President ninyo. At pagkatapos yan, magtrabaho tayo. Hindi kagaya ho sa inyo na mga iyakin kayo, di nyo natanggap-tanggap na napalitan si Tuta Soto. Hindi nga tuloy yun. Maayos na yung operation ng Senate starting today. I hope so. Siguro naman, most of the senators sa minority, I know for a fact that some of them are decent, level-minded senators. So, they'll come to the senses na kaya makamove on na rin tayo, alang-alang sa taong bayan, magtrabaho na. Ngayon, yung mga ayaw magtrabaho, nasa kanila na yun. Will kayo mag-reach out sa kanila, sir? Of course, dapat kami. Mag-reach out kami majority. We will reach out to them. I'm sorry? Kasi yung mga minority. That I don't know. Maybe they're trying to lick their wounds. I don't know. I mean, Ulol! ginagawa naman talaga yan. And then, makareform sila. And this is my message doon sa mga taga-minority. Mga boss, kalimutan natin yung mga nangyari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos na yun, sport lang. Magtrabaho na tayo. Sir, papayag ba kayo na nasa inyong leadership pero kanila daw ang Blue Ribbon Committee? According to Senator Hindi pwede kasi kami na yung may bago na ano. Pero sir, madadagdagan pa ba si Senator Joel? May susunod pa? I don't think so. SC petition mo din. Yung SC petition mo din. Palagay ko. Nice, sir. Pwede na magpapalitan na tayo. Thank you, sir. Thank you. Okay, nagkamali po dyan si Rapi Tulfok sa sinabi niya na hindi daw matanggap at baka hindi pa humilom yung sugat ng minority. Ngayon, ito na po yung tawag natin kay Senator Alan Peter Cayetano Black, no? Minority na po sila, official na po, no? At hindi na po nadagdagan, hindi na po lumipat itong si yung Villar, si Mark Villar, no? At tuluyan na pong 13 po sila. So ang standing po ngayon 11 13. Ito po yung numero. Ayan. So Gatchalian Soto. Ito po yung grupo ni Gatchalian. Si Gatchalian na po yung Senate President, Tuta Soto na po yung pro tempore. Si Senator Alan Peter Cayetano po yung ano po, nagiging minority leader na po, no? Ayan, 11 at 13. So, ginawa pa nilang AK si Bato at saka si Senator Jinggoy Estrada. So, wala na pong lipat except kay Judas Villanueva. At saka pakinggan rin po natin yung pahayag ng minority na ngayon, no? Kasi nga sinasabi ni Hinayupak na rap-rap na hindi nila matanggap-tanggap yung pagkabago ng liderato. Hindi po, ako'y naniniwala, mga professional po yung Cayetano Black kasi mga abogado po sila. Ito, pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Loren Legarda. Every day is a fresh start, and we welcome, recognize, and congratulate the new leadership who are dear friends, who are competent public servants, and we in the minority, because I remain to be in the minority, will collaborate for the good of the Philippine people. Ma'am, attend na kayo sa session mamaya, ma'am? Attend na po kayo sa session? Isa-isa. So, attend na kayo sa session po this afternoon? Siguro, 3 o'clock eh. Oo. Kayo and all? Kasi napasa yung dalawa ko eh. Una yung ating waling-waling, national orchid. Pangalawa, yung higher education. Napakahalaga niyon. 2018, ginawa ko yung
higher education na libre ang pangkolehiyo na scholarship. Tapos ngayon, in-amend namin at akong chair ng BICAM, yung akong chair ng higher ed, yung amendments to higher education na ratify nila. So, marami pang ibang mamaya. So ma'am, bukod sa, ma'am, buong minority block po kayo, nire-recognize na ninyo yung bagong Senate? 13 na eh. Diba? 13 na. Yung 12, hindi pa. Pero 13 na. Di ba yun naman ang sinabi ko? What is Rule 2, Section 2 of the Rules of the Senate? Ano ba yan? All officers of the Senate will be elected by a majority of all its members. 24 divided by 2 plus 1 ay mayorya. Diba? Mula sa simula ka mang ganun. Yan. So, sino? Sherwin. Oh, yeah. Lahat naman sila. Yes. Diba? Ano Sherwin and I, ang papa nga niya. Araw-araw nag-text sa akin. We're family friends. Ma'am, tanggap ninyo, pati po ba ng entire minority block, tanggap na yung new Senate? Oo naman. Yes. Oo. Nag-concede na siya kaning umaga. Oo naman. Simple lang to. Pag may mayorya ka ng 24, a majority of all its members, then you have the leadership. Ganong kasimple. Sundin lang natin ang rules nila. How long will this hold? I hope it will hold long because I support Sherwin and Tito and Migs. Yes, I've worked with them. Alam niyo, kayo lang naman nagbibigay ng kulang. So paano ma'am yung petition? Ng story. Oh no, ma'am, alam mo yan. Petition ninyo sa Supreme You were a Court? journalist Ano na po yung before. petition ninyo sa Supreme Court seeking to? Bibigyan niya ng kalutasan ng Korte Suprema. Kasi ang aming tinatanong, hindi naman yung today. Alam mo naman yun. Diba? Yung nangyari na reorganization, yung June 3 na walang 13. Pero ngayon, inayos nila. So, inayos today. Recognize. It doesn't end. All is well. Don't say it ends well. Because life and work must never end. Sino dire-diretso na ito hanggang impeachment? Huh? You know, majority or minority? Okay. When we help the earthquake victims in Jensan, tinatanong ba ng aming tinutulungan, majority ka ba? Minority ka ba? Ano chairmanship mo? Hindi eh. Kamay halal. 24.2 million Filipinos, perhaps more, elected me. I don't think it's because I'm with the majority or minority or the winning leadership. Change, ba? Hindi nasa puso, nasa isip, at nasa kapal. Ang sa tuloy-tuloy na ito hanggang impeachment? Tuloy-tuloy na ang Itong ganyan composition ng trabaho. I believe so. Okay. Yes, it's already 2 weeks from now, right? Yes. Okay. Ma'am, tatanggapin Alam mo na yung Article 2, Section 2, ha? Memorize mo yan. So ma'am, yung mag-elect daw po ng ibang ng presiding officer, hindi si Senator Gatchalian. Pag-usapan natin yun. Sige mo na. Thank you. Yan, sumagot Okay, ako sa iyo. ayan na po, maliwanag po na tanggap ng minority yung desisyon po, minority block ni Senator Alan Peter Cayetano kasi yun po yung talagang nakalagay sa saligang batas sa Rules of the Senate, sa Constitution 1987. Hindi lang nila nire-respeto ng Gatchalian block yung nauna, ginago lang nila yung batas po. Pero ito bago po tayo at tutuloy kay Senator Bongo kasi nga natanong na rin yung presiding, no? Kasi nga ang gusto nila mag-elect ng presiding officer. Gusto nila yung abogadong senador kasi itong si presiding officer, abogadong senador kasi si Win Gatchalian, di man yan abogado, wala po ang alam sa batas. Kaya ang itinutulak nila ngayon si Chis Escudero. Ito pakinggan natin si Panpilo Lacson. Impeachment lang. Si Senator Win po ang magpe-preside o may balak po bang si Senator Cheese ang i-elect? As per our consensus, as of this morning, we will elect Senator Chis Escudero if we convene again as the impeachment court to be the presiding officer. Why so, sir? Lawyer eh. Di ba? Kasi para at saka na-experience na rin siya sa impeachment. So, yun ang tanong. Yun ang consensus namin as of this morning. Pwede magbago. And si Senator Win mismo, Senate President Pin ang nag-suggest din nun. Sir, sorry yun ba kasama ba yan sa negosasyon ng paglipat No. ni Sessions? No. Kami yun, nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nagpipreside, kailangan talaga meron kang
hindi basic knowledge sa law, yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba? Sustained, overruled. Hindi naman pwedeng kada motion ibabalik ka sa body. When will that happen, sir? The election of Sanchez as presiding officer? Pag nag-convene uli kami, I think July 6. July 6 Yeah, yan, sir. July 6. Okay. Sir, pag yung certification ng kay Cayetano Black, na-record na yun, meron pa rin? Dito. I don't know. Depende. Kung sasagutin ng Supreme Court, sasagot kami. Kung sabihin ng Supreme Court, denied dahil mutan academic, that's it. Wala na talaga. Although mayroon mga ibang Academic na issues doon eh. Like yung inamend namin yung rules of impeachment kasama sa question. So kung itatakil ng Supreme Court yon, necessarily they will ask for the comment kung bibigyan ng due course. Nag-offer lang ng cooperation sa Senator Alan. Is that a welcome idea? Well, an offer is an offer. We want to see the actual action nung kanyang offer of reconciliation. And by their absence today, Well, it doesn't, it doesn't support the call or offer of reconciliation. Kasi the mere fact that they're not here, all of them, well, it negates whatever sincere offer he made this morning. So hindi talagang I hope they will catch up this afternoon. Okay. Ayan na po yung pagdidebatehan nila ngayon kung sino yung magiging presiding officer no sa impeachment. Kasi nga si Win Gatchalian walang alam sa batas, so gusto nilang abogado. So ngayon meron silang kasamang abogado, si Chis Escudero, meron din ng experience sa impeachment. Kaya yun yung i-elect nila. Para sa akin okay rin po yun kasi batas ang pag-uusapan yan. Isipin mo mga di-camp pa nilang abogado, yung magkabilang panig, no, depensa at saka yung prosecution, pero yung presiding judge, no, putyang ina, walang alam sa batas. Mas okay po yun, pabor po ako doon, no. Yung sinabi naman ni Panpi Lacson, yung petition sa Supreme Court, talagang hindi na rin niya na-actionan ng Korte Suprema. Kasi mot in academic na dahil ngayon ay nakatrace na po sila. Dapat siguro noong June 3, na gumawa sila ng katarantaduhan yung kampo ni Gatchalian, nung June 3 din, nag-file din sila sa Supreme Court ng petition na questionin yung bugos na quorum para at least papano magkakaroon ng desisyon ang Korte Suprema. O ito, pakinggan po natin si Kuya Bongo, manatili pong minority hanggang sa dulo ng walang hanggan at suportado naman niya ang liderato ito. Correct.
O ayan na po, Rapi Tulpok. Hindi na pahiya ka, Rapi Tulpok. Sabi mo, hindi daw matanggap-tanggap ng Cayetano Black, yung change of leadership. Hindi po, mga professional po sila. Nire-respeto yung batas. Ngayon, sino ngayon yung sumusunod sa batas at sino ngayon yung mga mayayabang? Ayan o, sumunod sila, no? Cayetano Black. Pumunta sa sesyon. Halos kompleto yata nga ho sila eh. I think si Senator Cayetano lang yung wala at saka si Senator Robin Padilla. Pero ito, inacknowledge na po ni Loren Ligarda na siya po ay mananatili po sila sa minority. At inelect po niya si Senator Alan Peter Cayetano bilang minority leader na rito. Hearing none, the motion is approved. Thank Thank you, Mr. President. Mr. President, may we recognize Senator Lauren Legarda for... We recognize the gentle lady from Malabon and Antique, Senator Lauren Legarda. Thank you very much. First time I'm addressing Senator Sherwin Gatchalian as Senate President. Congratulations once again for a very a hardworking, dedicated, brilliant, disciplined public servant. So congratulations. Thank you, Madam. Yes, Mr. President, on behalf of the minority, may I manifest for the record that Senator Alan Peter S. Cayetano shall serve as the minority floor leader. Likewise, the minority members' presence here. This is without prejudice to the final resolution of the case currently pending before the Supreme Court. And this manifestation is to ensure the orderly discharge of the functions of the whole Senate as an institution and the minority during the pendency of said case. Thank you. So recorded. Ayan na nga po. Si Senator Majority Alan Leader. Peter Cayetano, yung bagong Senate Minority Leader. Ayan na. Diba? Joel Villano, iba? Hindi mo alam ka, no? Diba sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na, at saka si Jinggoy, sinabi rin ni Jinggoy na, lumipat ka lang, wala kang kaso. Tinanggi po ni Mig Sobere yung paratang na may offer. Ito, pakinggan lang muna natin para meron tayong basihan. Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Nag-usap po kami kasama ni Senator JV sa kanya at talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho. Nakita niyo naman na kanina, ang dami niya mga amendments na binigay sa mga batas, may panukala at naipasa natin itong mga panukala sa tulong niya. So gusto po namin back to work. And Senator Joel has always been known as being one of the trabahadores ng Senado. So sa tingin ko, gusto niya talagang bumalik sa dati natin na syempre paggagawa ng batas at magiging mga legislators and to legislate measures. So I mean, that's why we thank Senator Joel. Alam mo, mabigat din para sa kanya yung pangyayaring ito, pero gusto po natin siyang pasalamatan dahil over and above the call of duty, nandito po siya, nagtrabaho po siya, at wala po mga sinasabing mga chismis na may mga pamimigay or mga concessions, none whatsoever. We just want to thank him for his love for country, love for the Senate, at napapasalamat po kami sa kanya. Sir, sabi po ni Senator Cayetano kasi alam naman daw kung paano ito nakuha, may panunuhol, pananakot, pressure. Wala naman katotohanan yun. You know, contrary to what his opinion is, marami po sa ating mga kasamahan na gusto na lang bumalik sa trabaho. Diba? So, there might even be more in the future to join our group dahil sa frustrations na napangyayaring itong last 1 month. So, itong no-show how does it feel, sir, na seatmate nyo, kabloke nyo yung Somelio ng 13? alam mo, actually, naging emotional po ako nung isang araw and I sent him a video message thanking him for his dedication to the Senate and to the country. I got emotional dahil syempre magkakasama muli kami mga seatmates at nakita niyo naman, pag magkasama po kami, marami kaming ipapasa na batas para sa bayan. Wala nang drama, wala nang mga delays pa. Magtrabaho na po tayo. Back to work muna tayo, back to work. Thank you po. Kayo ba yung nakakausap ni Lol. Joel? Kayo nakakibig sa kanya? Lahat kayo, sir. Hindi ako naniniwala. Naniniwala kayo sa sinasabi ni Chis Escudero? Chis Escudero, putang na, magkamukha kasi. Puro buwaya.
Puro malita. Na wala daw kapalit. Consistent po, sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano yan. At saka si Chis Escudero, wala nang kaso eh. Tangin. Si Jinggoy, ilalabas, di ba? Sabi ni Jinggoy Estrada eh, di ba? Bago siya inaristo, nagsalita siya. Inupiran ako na kailangan lumipat doon sa minority para walang kaso, hindi ka kukulungin. At sabi ni Senator Jinggoy, maglalabas ako sa taabangan ang susunod na kabanata, maglalabas ako ng ebidensya. Pag sinampal ka ng ebidensya, Migs, ni Jinggoy, anong mangyayari sa'yo? At saka itong si Joel Villanueva, May 28, sa sampahan ng plunder case, di ba? O, nasa na yung warrant kay Joel Villanueva, Buying? Wala na yan. Makalimutan na yan eh. Makalimutan na yan. Yan ang sure tayo. May premyo yan. Isipin mo, ipagpalit ni Joel Villanueva yung relihiyon nila ngayon na umani ngayon sila ng batikos. Mismong mga miyembro magsilayasan na po sa kanilang relihiyon. Pero bago po natin pag-usapan yan, panoorin po muna natin ang yakap ni Judas Villanueva. Kay Rodante Marcolita, tahimik lang si Rodante Marcolita dito. Ito, panoorin natin yung yakap ni Judas. Oh. May decide, sir, na... Sige na. Ayan na, oh. Trabaho tayo. So look, Anong trabaho? kasi naman kayo dun sa nangyayari sa floor. That's all we want. That's all we want. Sir, may ano ba? May mga pressure ba yan? May pressure? dahilan, sir, kaya kayo... Posible walang pressure, no? We want to do something. Sir, may sinabi si Sen. Alan, sir, sir, pressure daw. May pressure talaga. Sir, nagkausap Mukha na kayo, pa lang, Sen. Alan, kitang-kita na yung pressure Ano, sir, mo, kamusta? Joel Villanueva. Are you pressured? Sobra. Sir, sige na. Oh, napainom pa ng tubig, ang The buhaya. Honorable Senator Sherwin T. lumapit Gatchalian, Chairperson, Commission on Appointments. Amy Marcos. Dear Honorable Gatchalian, Makap I have been ang directed Judas. to inform the Commission Nandun on kay Appointments Senator that the House of Marcolita. Representatives on even date Oh. elected the following as members Kasi of the hindi House man of lang kinamayan. Representatives contingent to the Commission on Appointments. Makba yung 1. inayupak na crocs. Representative Francisco Paulo P. Ortega. The 5th, Vice Representative Jardine Jesus M. Romualdo. Pinansin ni Marcolita, no? Representative Hindi man lang kinamayan ni Jose O. J. Marcolita. Perez Jr., Vice Representative Robert nakakahiya Leon naman. M. Estrella. Buhaya. Nandyan si, Camila Villar. Kumpleto po sila, halos, no? Si Mark Villar, hindi ko nakita. Si Camille nandoon. Ang hindi ko nakita, si Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, at si Mark. Pero majority sa grupo nila ay nag-attend sa special session ng Bangag Admin. Alam mo, Villanueva, hindi po ako naniniwala kung hindi ka pinipressure. Sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na yung asawa mo napipressure na. Meron din kaming source na isang senador na talagang sinabi niya, wala. Bumibigay si Joel kasi yung asawa niya hindi na po maintindihan ang nararamdaman na pressured, pananakot. O tingnan mo, ang kapalit lang, ginawa po siyang assistant. Ayan, si Joel Villanueva. Villanueva elected, Assistant Majority Floor Leader. Ayan. Siya po ay elected as Assistant Majority Floor Leader of the Commission on Appointees. Ayan na po yung kapalit daw. Dapat floor majority leader. Anak ng kagawang sakripisyo. Isipin mo, sinakripisyo mo yung relihiyon nyo. Sinakripisyo mo yung pagkapastor mo na ang tawag sa'yo ngayon, Judas Villanueva, Bulaang Propita. Dama yung inyong sikta. Sikta, damay. Isipin nyo po, yung mga miyembro mismo, dismayado sa inyo. Ayan, isipin nyo yan. Magsikalasa na po. Yan ang mapapala ho talaga. Timing din talaga yung, yung pagkalas ni Senator Joel Villanueva sa Cayetano Black sa katotohanan. Pumunta siya sa pagtatakip ng katotohanan eh. Dahil ngayong araw pala ay araw nila, World Crocodile Day.
Malitagang panahon pala nila. Araw pala nila ngayon. Tiniming ba? Nagkataon ba talaga? Yan ang tawag ng Panginoon ni Judas Villanueva, ang pastor na traidor, na pati ang kanilang mga miyembro galit na po sa kanila. At hindi na daw magsisimba sa Jesus is Lord dahil walang paninindigan si Joel Villanueva at mas okay pa si Jinggoy. Kaya sabay-sabay natin panoorin ang bidyong ito na isang miyembro ng Jesus is Lord na dismayado po sa desisyon ng mag-amang Villanueva. Kasi si Eddie Villanueva, sabi ni Eddie, di ba? Sinabi ko kay Joel Villanueva na sundin ang konsensya, huwag yung pagkakaibigan at politika. Lo nyo. Ngayon, nakatikim kayo ngayon ng baklas mismo galing sa inyong mga miyembro. Diyos ko, nakakahiya kayo. Okay, pakinggan natin si Sir ito. Kaya itong politika sa Pilipinas, so nakadisappoint talaga. Ang problema kasi, mag-react lang ko talaga itong pag-flip ni Villanueva, no? Which is, ako, si Mrs. 18 years old na si Mrs. nagsimba sa JL. Pero, ngayon pa lang talaga nakita namin na parang hindi na talaga maganda yung nangyari ba. Doon na, it's my personal, sa pamilya na ko. Pero, sa tingin ko, parang it's time na siguro na mag-give way, Kasi, alam naman nila kung gaano ka magnanakaw yung sa kabila na grupo. Diba? Pero, nag-play pa rin. Bakit? Kasi nga takot sa mapriso or ano ba. So, may bayag pa si Jinggoy kaysa kay Villanueva. Anong klase yan? Ha? Kung maraming magalit nito, yung lalo-lalo na sa mga ka-chargemen namin o sino man. Pero sa tingin ko parang hindi talaga maganda. Nagturo tayo ng magandang asal. Nagturo tayo na hindi magnakaw. Nagturo tayo ng magagandang gawain. Pero mismo leader, hindi magawa. Yun yung problema sa mga So, for me, sa pamilya ko, I will make it sure na hindi na kami magsimba doon. Dahil sa ginawa nila. Diba? Mas maawa pa kami kung kinulong dahil sa political persecution. Pero, nag-flip dahil takot. So, meaning may ginawa. That's a problem. Bakit ka matakot kung ikulong ka dahil sa politika? Kung wala kang ginawa na masama, di ba? Opinion ko lang to ha. Pero 18 years na si Mrs. dyan nagsimba. Ako matagal na rin dyan since dumating ako dito. Sinamahan ko yung pamilya ko dyan. Pero sa ngayon, sa pinakita ngayon, parang iba yung ihip ng hangin. Nakita nyo naman kahapon yung 18 Marines. 22 pa na dagdag na. Kung mali-maliit ang pera. So, yun yung problema. So, nakita nyo na grabing corruption, nakisabay pa rin kayo sa corruption. Hindi magandang image. Nako, ubos ang miyembro ng mga bulaang propitang mag-amang Villanueva. Alam mo po, masakit yan sinabi niya Nagtuturo tayo ng magandang asal. Nagtuturo tayo na huwag gumawa ng kasamaan, huwag magnakaw. Pero ito yung ginawa ninyo, sumama kayo sa mga magnanakaw. Na alam naman ninyo kung gaano magnanakaw yung grupo ninyo. Diyos ko, animan. Alam naman natin yung Gatchalian group ay Senate of Malacanang yan Trupa ng mga malitan. Ako, tunaw, no? Kaya tama yung sinabi niya. Kung wala kang kasalanan, huwag kang matakot makulong. Mas matutuwa pa kami. At susuporta pa kami kung ikaw magpakulong dahil ito ay political persecution. O, di ba ho? At mas may bayag pa daw si Jinggoy kumpara kay Joel Villanueva. Alam mo, sir, total, hindi naman ikaw magsisimba dyan sa simbahan ni Joel Villanueva at Eddie Villanueva. Matutunaw yung miyembro nila sa akin, Kasi kumampi sa mga kurakot, Alam mo, sir, yung hinahanap mo, nasabi mo, kung walang kasalanan, kung wala kang ginawang masama, bakit ayaw mong harapin yung kaso at magpakulong ka na lang at hayaan natin yung hustisya?
Ginawa po yan ni Pastor Apollo si Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, alam niya na hindi siya guilty. Alam niya na wala siyang kasalanan. Hinarap niya ito para sa kanyang mga miyembro. Nagpakulong siya. Siya ang pinakaunang political persecution, political prisoner. Sunod si Tatay Digong kasi si Pastor Kibuloy talaga nauna ang nakulong. Political prisoner ni Bongbong Marcos. Tingnan mo ang kanyang mga miyembro ngayon. Lalong minahal siya. Lalong dumami ang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, KOGC. Parehong Jesus Christ, ha? Kayo, Jesus is Lord. Kay Pastor Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ. Pero ngayon, mas tumibay ang pananampalataya ng mga miyembro. Kasi nakita nila yung pagmamahal ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanila. Nagpakulong eh. Ganun naman si Jesucristo eh. Nagpapako sa krus dahil sa kasalanan natin. Na hindi niya kasalanan. Eh kung nagbabasa ka ng Biblia, tama yung sinabi mo, sir. Kaya sir, lumipat ka na lang sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya dyan sa kay Villanueva, wala. Pera-pera ang datingan. Sorry ha, yun ang nakikita natin. Na para bang hindi sila, hindi nila isinapuso yung pagbabasa ng Biblia. Biblia binabasa mo, dapat, kung ano yung binabasa mo, dapat i-apply mo in actual, hindi yung, Diyos ko, wala kayong mga bayag, sabi ni Sir. Ayan na, miyembro talaga yan ng Jesus is Lord, pati yung asawa niya. 18 years old na sila sa ano na yan, sa sikta na yan. Pero ngayon, ayaw na nilang magsimba dahil hindi magandang image. O ito pa, meron pang miyembro nag-post ng kanyang pagkadismaya. O ito, post po yan ni Catalia. Sabi niya, paalam, Jesus is Lord, GIL. Nakakalungkot lang isipin na sa ganitong, nagsimba talaga siya, may picture, sa ganitong dahilan ko pala, lilisanin ang church na ilang dekada ko din kasama. I was baptized since 1999, ang tagal na, no? Sa'yo, Joel Villanueva, bahala na ang Diyos sa'yo. Batid naman natin ano ang sinapit ni Judas. Panghuli, mas takot ka pala kay Jesus Remulla kaysa kay Jesus na dumipa sa'yo sa cross. Ayan o. Ayan po si ma'am. So, natakot siya kay Jesus Crispin Remulla daw. Hindi kay Jesus Christ. Isang Jesus na impacto, doon siya natakot. Pero yung sinasamba niyang Jesus, hindi siya doon natakot at hindi siya nananalig doon. At hindi niya, anak ng kagwang, pinaninindigan. Yung pagiging pastor, anak ka ng kagwang bula, ang pastor ka. Kayong mga membro ng Jesus is Lord, magsilayasan na lang kayo dyan. Pumunta na lang po kayo sa Iglesia ni Cristo, sa Kingdom of Jesus Christ. Yung dalawa, mamili na lang po kayo. Kasi sila ang tunay na sinasamba ang Panginoong Hesus Kristo. Pero ito, mag-ama na to, mga bulaang propita tong mga hinayupak na to. Pero hindi rin. Ito sa kanilang mga miyembro, no? O, ito pa. Hindi pinalampas ng mga netizen ang katrayduran ni Joel Villanueva. Kawawa, oh. Kamalas mo, Joel Villanueva, dahil yung comment section mo sa Joel Villanueva na may nakamark check, hindi mo klinos ang comment section. Pero yung Senator Joel Villanueva na nagpost, let's get back to work, close yung comment section. Pero dito sa siner ng Joel Villanueva na kamark check, dito pinutakti po siya ng backlash, mga bashing dyan. Meron pong 7,900 reaction, almost 8,000. Pero yung nakatawa, almost 5,000. Yung nagalit, almost 3,000. Yung nagkagusto sa kanyang pinost, anak ng kagwang, wala pang 300. Diyos ko, tingnan mo, Joel Villanueva. Naku! Ganong katindi. Okay, basahin natin yung mga comment diyan sa comment section. Sa isahin natin, ha. Ayan na. Oy,
Balik muna. Ay, teka lang. Ulit. Kasi ang bilis. Sorry Basahin natin. Isa-isa. Ayan, ito muna. Mas maganda, basahin na natin si si Dayan. Ito, sabi ni Will John Mark Catre, Boss, last muna to. Last mo to, sabi. Kay Dayan naman is Barrio, sabi niya, wala man kay baruganan, sir. Wala ka daw paninindigan, Bisaya to. No more vote for you starting 2028. Sabi ni Mans Andong Abdullah, true legacy is not measured by wealth or fame, but by your stand for what is right even when no one is watching. Sabi naman ni Mistake, oy, may gusto sana ako sabihin pero di na lang, palo na lang. Sabi naman ni Vladimir, sarap murahin. Murahin mo kasi, sir, ma'am. Sabi ni Brian, who does? Next, grabe, no? Tuloy. Ayan naman. Ito. Sabi ni Charlie. Ito, mambilis. Oh, ayan. Sabi ni Charlie Go, Malita is Lord. So, hindi na Jesus is Lord. Sabi ni Christian, Jesus is Lord, to Marcos is Lord, real quick. Sabi ni Dylan, sip na ba, boss? Sabi ni Kate Diaz, Proverbs 31:8-9 says, 8, speak up for those who cannot speak for themselves, ensure justice for those being crushed. 9, yes, speak up for the poor and helpless. Sabi naman nunod Lian, sip ng 3 years, kinakahiya for life. 3 taon ka nga, chef, pero for life ka man ikakahiya. Ito naman. Ang sabi ni Mie Kusing, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor than silver and gold. Proverbs 22:1. Senator Joel, ito po sana ang pinanghawakan nyo. Walang hinawakan niya, malita ni Bangag. King, sabi ni King, justice may not be served to you today, sir, but expect the divine justice of our Lord Jesus Christ to reach your heart and soul in the years to come. As it is written in Scripture, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Romans 12:19. The Lord watching every action as its consequence, and no one is beyond His judgment. You may be protecting yourself now, but you are not protecting. Iwan ko yung dugtong people. Ito, Ganre, takot sa Diyos. Ikis. Takot sa kaso, check. Ayan. Geraldine, nagbabasa na lang ako sa mga komento. So, ito, sa huli na lang, huli na. Ito mga basing kay Joel, basahin natin Yan yung ginusto niya Aisha, sabi, Filipino people, no. Sinayang mo lang Irap Estrada, Bato de la Rosa, ikaw walang paninindigan, buisit. Leo Coca, malapit na ang 2028, Mr. Villanueva. Ryzen, unahin nyo po yung flood control. JHOy, who does is Lord. Noemi, palord ka pa ha? Palord ka pa. Jo, sip ka na, Jods. Naima, makakatulog na to ng mahimbing, wala ng kaso. O, tingnan mo. Nakatikim ka ngayon ng backlash. Sayang lang yung pabasa-basa mo ng Biblia. Mahina yung pananampalataya mo, sir. Nagre-reflect sa inyong sikta na ngayon magsilayasan na. So deserve nyo yan, mag-ama. Kaya ang makasasabi ko lang ngayon yan, Mirisi! Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi
isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.